Hello mga ka-circle. So, this time, pag-usapan natin ano bang nangyayari sa boxing sports natin dito sa Pilipinas. Bakit ba para bagay hirap na hirap tayong manalo, no? Simula ho nang sumikat ho yung pangalang Naoya Inoue, hindi na ho tayo nananalo. Totoo ba yung sinasabi nila na itong si Naoya Inoue siya yung may dala-dala ng flag nila, no? Kumbaga kailangan natin itong matibag, no, bago tayong manalo, no? At totoo ba, no? Totoo ba na tanging si Jandel Casimero lang, no? Ito, tanging bang si Jandel Casimero lang yung posibleng makakatalo kay Naoya Inoue, no? Bakit ba napaka-importante, no? Bakit ba naging usap-usapan ngayon na kailangan matalo natin si Naoya Inoue para maging sikat ulit tayo? Ngayon pag-usapan natin ano bang nangyayari, no? So para sa akin, mga guys, mga ka-circle, I'm not a boxing experts, no? Meron lang akong tatlong aspeto lang naman, no? Kung bakit kailangan natin kung paano tayo maging magtagumpay, no, sa larangan ng sports of boxing, no? Number one dyan, unang-una, syempre kailangan physically prepared ka, diba? Kailangan physically prepared. Unang-una na dyan, syempre may training ka, umaating ka lagi ng training, at saka syempre patatatagin mo talaga yung stamina mo, no? Andyan pa sinabing physical training, conditioning ang nagkasama na yan dyan, diba? Pangalawa siguro, mentally prepared ka, diba? Mentally. Why? Pag sinabing mentally prepared, focus ka, no? Hindi ka nai-interrupt. Napaka-importante nito yung family, no? Siyempre kapag may problema ka sa pamilya, hindi ka makaka-focus, no? Pangalawa dyan, yung tinatawag din natin na smart ka rin, no? Kailangan may IQ ka sa ring, no? Kailangan wise ka sa ibabaw ng ring, no? Pangatlo, ito yung para sa akin napaka-importante ng isang boksingero, yung determination mong manalo. Bakit? Gusto mong manalo, gusto mo na manalo, hindi lang para sa sarili mo. Gusto mong manalo kundi para sa bayan mo, no? Para sa pamilya mo, para sa kinabukasan ng pamilya mo, at para na rin sa bansa, no? Para na rin sa bansa na minamahal mo, no? And ito yung sa palagay ko na pinaka isang natatanging Manny Pacquiao noon. Kasi alam natin guys na si Manny Pacquiao noon sikat na sikat, no? Siya po ay naging matagumpay sa larangan ng sports of boxing. So bakit hindi natin siya gayahin, guys? Ano bang meron kay Manny Pacquiao na wala sa boxers natin ngayon? Si Manny Pacquiao galing sa mahirap yan, no? At dahil galing siya sa mahirap, napaka-importante sa kanya ang manalo sa ibabaw ng ring. Hindi dahil para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya at para sa bansa. Kaya nga meron siyang kanta, di ba? Para sa iyo ang laban na to. Na para sa iyo ang laban na to. Hindi daw siya susuko at isisigaw niya sa buong mundo ang bansang Pilipinas. So sa nakikita ko ngayon, guys, hindi na natin nakikita sa mga boksingero natin ngayon ang Manny Pacquiao mindset, no? Kaya yung tatlong aspeto na sinabi ko, ayan yung Manny Pacquiao mindset. Guys, si Manny Pacquiao noon kaya napakabigat ng suntok niya. Hindi lang yan kamao, no? Hindi yan yung suntok niya, Hindi lang niya yan suntok yan ng bayan niya, suntok yan ng mga kababayan niya, suntok yan ng pamilya niya. Ayan yung laman ng suntok niya, diba? Ngayon kasi, pansin natin, ibang-iba Dahil ba sa pera? Napaka-importante ba ng bulsa kaysa sa ligasiya? Diba? Hindi natin masisisi yung mga Pinoy boxers natin kung bakit ganun. Medyo hindi kulang sa training, pero pinapaakyat sa ring. Bakit ganun? Dahil sa pera. Dahil sa bulsa. At hindi natin sila masisisi kung bakit gano'n. Siyempre, kailangan ng pamilya nila yon. Ngayon, siyempre, dahil naghahanap nga tayo ng isang champion,
guys, take note, wala na ho tayong champion, no? Pangalawa na ho ang Japan sa pinakamadaming champion. Ang Pilipinas wala na ho sa listahan. Wala na ho tayo maski isang champion, no? So masakit man pong isipin, pero sa napapansin ho natin sa mga boksingero natin ngayon, hindi na po, wala na ho Manny Pacquiao mindset. So sana ho mabago na ho lahat yan, no? Doon sa una kong tanong, naniniwala ba kayo na si Casimero yung makakatalo kay Naoya Inoue? Sa aking palagay guys, isa lang ang pwede makatalo kay Naoya Inoue. Kung sino yun? May posibilidad si Janrel Casimero. Why? Kasi yung katangian ni Janrel Casimero ang pwede makatalo. Power. Andyan yung power ni Casimero. Malakas sumuntok yan. Wild po yan. Wildfire, no? Sa suntok ko niya, napaka-unpredictable ng suntok ni Janrel Casimero, no? At pagdating mo sa mental aspects, naku po, matalino ho yan sa ibabaw ng ring. Hindi ho yan basta-basta sumusugod, no? Kumbaga calculated ho yung mga suntok niyan. Bibitaw ho yan ng malakas pag kinakailangan. Ganon ho yan katindi. At sa determination ho na manalo, andyan po. Kaya nga ho siya tinaguri ang angas ng Pinas, no? Siya po yung angas, no? Siya po yung pride ng bansa natin. Pero lahat ng huyang tatlong aspeto na yan, noon po yun. Noon po yun. Iba na ho ang Janrel Casimero ngayon. Iba na po. Hindi na ho natin siya nakikita kung 100%, no? Pero sana ho kung 100% ho si Janrel Casimero, sana ho ibalik niya ho yung dati niyang aspeto. Kasi sa ating palagay, yung tatlo ho niyang last fight, no, hindi ho naging maganda yung kanyang performance, no? So sana ho maibalik ho yung dating Janrel Casimero. Ayan po ang Janrel Casimero. Ngayon ba sabihin nyo, bias ako? Hindi po ako bias. Currently po hindi ako naniniwalang mananalo ho si Janrel Casimero kay Naoya Inoue. Tinutukoy ko po yung doon, no? Kaya naman po napaka-importante yung tatlong aspeto na yan sa isang boksingero, no? Oo, malakas ka, pero kung wala yung tatlong aspeto na yan, babagsak ka. Kaya sa tingin ko guys, kahit ho siguro matalo si Naoya Inoue, wala rin naman ho siguro pagbabago. Kung matatalo ho natin si Naoya Inoue, sa tingin ko ho, meron hong papalit sa pwesto niya, no? So para sa akin ho, si Naoya Inoue ho, siya ho yung para sa akin ay naging Manny Pacquiao, no? Hindi ho dahil sa skills, no? Hindi ho dahil sa abilidad, no? Kasi sabi nga nila, itong si Naoya Inoue parang Manny Pacquiao version ng Pilipinas, no? Pero para sa akin ho, pagdating ho sa skills tsaka ability, magkaiba po sila. May kanya-kanyang version ho sila base sa kanilang mga opponent, no? Iba ho yung dala-dala nilang caliber. Pero para sa akin po, hindi po nakilala si Naoya Inoue dahil po sa para ho siyang Manny Pacquiao version. Para sa akin ho, nagtatagumpay ho siya sa larangan ng sports of boxing dahil po naging yung mindset niya, yung mindset ho niya parang Manny Pacquiao version. Yung po yung mindset niya, kaya ho siya tingin ko nakilala, kaya ho siya naging Manny Pacquiao version. Hindi ho dahil sa skills, kundi ho dahil sa mindset. Dahil ho sa mindset. Kaya para sa akin po, ang mga Pinoy boxers natin, andyan na yan malalakas na tayo sumuntok guys. May power na tayo marunong tayong, andyan yung adaptability, marunong tayong mag-adapt, no? At ako'y naniniwala na ang mga Pinoy boxers, no, were made as a champion, no? We are made, no? Ginawa tayo, nalikha tayo para maging isang kampiyon. Yan ang mga Pinoy boxers natin. Pero guys, baguhin din natin yung mindset natin, no? Gusto niyo manalo, mindset. Andiyan na yung salapi diba? Kasi kung
kung mabago natin yung mindset natin, eh, money will follow. Diba? So, para sa akin guys, it's very important to have a champion mindset like Naoya Inoue. Kaya para sa akin, dagdag natin sa aspeto natin ngayon, no? Hindi lang basta training, conditioning, no? Pero baguhin natin yung mindset, no? Tignan ulit natin guys si Manny Pacquiao, paano siya nagtagumpay ulit sa larangan ng sports of boxing. Yun lang po. Maraming salamat.